Si Nikola Tesla ay naniniwala na pwede niyang i-harness ang energy mula sa loob mismo ng Earth at ipamahagi ito ng wireless sa buong mundo. Nagsimula siyang magtagumpay sa kanyang mga unang eksperimento pero misteryosong nawala ang karamihan sa kanyang research matapos siyang pumanaw. Kaya tuloy, wala tayong nakikitang physical evidence ng teknolohiya ni Tesla tungkol sa wireless power. O baka naman meron. Dahil may theory na nagsuggest na hindi lang si Tesla ang nakaisip nito, posibleng matagal nang umiiral ang wireless power technology gaya na lang ng Great Pyramid of Giza. Pero wait, bakit daw ba ginawa ang pyramids? Sabi ng mainstream Egyptology, ginawa raw ang Great Pyramid para maging libingan ni Pharaoh Khufu mga 4,500 years na ang nakalipas. Pero sobrang peculiar ng Great Pyramid. Una, wala itong mga typical na palamuti, hieroglyphics o artifacts na matatagpuan sa ibang Egyptian tombs. Yung granite sarcophagus sa King's Chamber, walang patunay na nagkaroon doon ng mummy. In fact, hindi pa kailanman nakakita ng mummy sa loob ng pyramid kahit isa. Ang nakabibiglang mga katangian ng Great Pyramid, tulad ng sobrang tumpak na alignment sa True North, tanging modern engineering lang ang kayang gumaya, at ang paggamit ng napakaraming stone blocks, mga 2.5 million umaabot sa 6 million tons, ay tumutugma sa high precision. Meron pang nadiskubring 8 gilid pala ito, slightly concave, na halos perfect pa rin ang alignment at geometry. At higit sa lahat, maging ang laki nito ay may matematikong may kaugnayan sa Earth. Kapag minumultiply mo ang taas at perimeter ng pyramid ng 43,200, nakakakuha ka ng halos eksaktong sukat ng ating planeta mula sa circumference hanggang polar radius. Sobrang lapit nito sa actual measurements. So kaya lumalabas na hindi lang libingan ang pyramid. May mga nagsasabing mas malamang isa itong power plant. At sa teoryang ito, lilitaw na hindi talaga ang mga Egyptians ang tumuklas nito, kundi mas ancient pang sibilisasyon, tapos minana na lang ng Egyptians. Pero bago tayo pumunta ron, tingnan natin ang detalyeng nagtutulak sa pyramid power plant theory. Napansin na ang maraming bahagi ng pyramid ay gawa sa iba't ibang materyales. Nomelite limestone, karaniwan makikita sa mismong site, pero pinalibutan noon ng special white limestone mula Tura, halos 500 milya ang layo. Bakit? Kasi ito'y may mababang magnesium at napakagandang insulator ng kuryente. Ang sa loob naman tulad ng King's Chamber at Queen's Chamber ay may rose granite na mataas ang quartz content, nasa 85%. Ang quartz ay may property na piezoelectric. Kung babaluktutin, gigipitin, or mapipiga, maaaring makalikha ng boltahe. Dito pumapasok ang konsepto na kapag nagva-vibrate ang granite, nakakabuo ng kuryente. Ayon sa mas komplikadong teorya, unang pinasikat ni Christopher Dunn, sa ilalim ng pyramid, subterranean chamber, may aquifers, daluyan ng tubig sa ilalim ng lupa na gumagawa ng tunog o oscillations habang dumadaloy. Sinusuportahan ito ng Queen's Chamber, kung saan may nakuha raw na mga bakas ng chemical, hydrochloric acid sa northern shaft at hydrated zinc chloride sa southern. Kapag pinagsama ang mga chemical na ito, makakabuo ng hydrogen gas, napakarami. Tapos papasok yung hydrogen sa Grand Gallery at tutungo sa King's Chamber, kung saan puno ng granite. Ipagpalagay mo may pressure at vibration na magkakaroon ng acoustic resonance sa 440 Hz, F-sharp chord. Ito'y natural na frequency na sinasabing umaakma sa vibration ng Earth. Kapag nagkataon, magpoproduce ng kuryente dahil napipiga ang quartz at granite sa tugtog ng tunog at pressure. Kung tama ito, ibig sabihin, giant power plant ang pyramid. At patunay pa raw ang 2018 at 2019 studies na nagpapakita na kaya ngang i-focus at i-concentrate ng pyramid ang electromagnetic energy sa mga chamber at sa ilalim ng base nito sa tamang resonance frequency. Kung gayon, paano maitutulad ito kay Nikola Tesla? Kasi alam natin na si Tesla ay gumawa ng Wardenclyffe Tower, wireless power transmission tower, na itinayo sa ibabaw ng aquifer at gumamit pa ng mga copper rods papunta sa lupa. Ang plano ni Tesla ay mag-transmit ng kuryente sa pamamagitan ng Earth's resonance nang walang wire upang lahat ay makagamit ng libreng enerhiya. Pero na-scrap ang project na wala ng pondo dahil kay JP Morgan, na may interes sa kuryente, telegraph lines at copper mines, mga negosyo niyang malulugi kung magagawa ni Tesla ang libreng kuryente. Ganon din naman, maaring nabigo ang pyramid na gumana matapos magkaroon ng malaki at kontroladong chemical reaction. O baka magkaroon pa nga ng explosion dahil sa pressure at mga chemical sa loob. May mga scorch marks at cracks na nakita sa King's Chamber at Grand Gallery na maaring senyales ng isang power overload. Ngayon, iniuugnay pa ng iba na baka hindi Egyptians ang totoong gumawa ng pyramid. Baka mas matanda pa ito. May ilang ebidensya tulad ng water erosion sa paligid ng Sphinx, hindi lang wind erosion, na posibleng nangyari mga 13,500 years ago, around the end ng Younger Dryas.
nang biglang bumaha at natunaw ang glaciers. Marami ring flood myths ang mundo na pwedeng tumuturo sa isang malaking cataclysmic event. Sa paniniwala ni Graham Hancock, maaaring dating mas advanced na sibilisasyon, Atlantis o kung anumang kultura, ang nagtayo ng pyramid upang gumawa ng malupit na power plant, ngunit nawasak ito nang magkaroon ng malawakang sakuna at reset. Dumaan ang libu-libong taon bago pa dumating ang Pharaonic Egypt at inadapt na lang nila ang pyramid bilang ceremonial o religious site. Siyempre, mainstream academics hindi sang-ayon sa mga iyan at sinasabing tomb lang talaga ito ni Khufu. Pero marami na ring lumitaw na test at analysis na nagpapakita na pwede ngang may iba itong layunin, lalo na yung discovery tungkol sa resonant frequencies, water erosion patterns, unusual alignment at mga crack na tila sanhi ng explosion imbes na lindol. Sa huli, marami tayong intrigang tanong. Kung totoo ito, bakit walang tanda ng paggamit ng kuryente ng ancient Egyptians tulad ng mga bombilya o kahit copper wiring? Sabi ng ilang researcher, baka naman hindi Egyptians ang gumamit. Baka matagal nang inabandona ang pyramid pagkatapos na masira sa isang malakihang sakuna. O baka naman umiral nga si wireless power tapos pinalitan na ng mga ibang grupo. Sabi nga, nang mamatay si Tesla, nawawala rin ang maraming notes niya. Sinasabing kinumpiska ng FBI at OSS, lumang intelligence agency sa US. Malaking interes kasi ang nakataya ang power companies, telephone lines, copper at rubber at iba pang materyales. Lahat iyan ay negosyo ng mga bigating tao tulad ni JP Morgan. Kung free energy ang magagawa ni Tesla, malulugi silang lahat. Ganun din marahil noong unang panahon, baka isang malaking empire ang nakinabang sa iba't ibang resources, kaya hindi sila interesado sa teknolohiya ng unlimited at libreng enerhiya. Doon papasok ang teorya na the powers that be ayaw sumuporta sa ideyang magbibigay ng power sa lahat dahil baka maapektuhan ang kontrol nila sa ekonomiya, sa politika, at pati na rin ang kita nila. Tuloy, patuloy pa rin tayong dependent sa fossil fuels at nagrarally tungkol sa pangangailangan ng malinis at murang enerhiya. Kung nagtagumpay lamang si Tesla noon at kung gumana talaga ang wireless power ng pyramid, baka iba ang mukha ng mundo ngayon. Hindi na sana tayo nasasangkot sa endless wars para sa langis at iba pang resources. Sa ngayon, nananatili itong fringe theory pero dahan-dahan may lumalabas na mga pag-aaral. Sino raw talaga ang may gawa ng Great Pyramid at baka mas matanda pa kaysa 4,500 years? Posibleng 10,000 to 12,000 or 13,500 years ago pa ito itinayo. Maging ang Sphinx may erosion pattern na di tugma sa tagtuyot na klima ng nakaraang 4,000 years. Ang iba pang flood myths ay nagtuturo sa biglang pagkatunaw ng mga glacier at napakalaking baha. Maaaring oras lang ang kailangan at unti-unting matutuklasan natin na hindi nga libingan ang pyramid, kundi isang napakahalagang power plant, isang makinang gumagawa ng enerhiya na in harmony pa sa Earth's resonance. So kayo, anong tingin ninyo? Possible ba na matagal nang merong wireless power system? Totoo ba na mas advanced ang ancient civilization kaysa sa akala natin? Possible bang nabura ito dahil sa natural cataclysm at buried sa kasaysayan? May ilang naniniwala na totoo ito at sadyang inilihim o di sinusuportahan gaya ng nangyaring suppression sa mga invention ni Tesla. Well, mananatili itong hypothesis hanggat walang pang malawakang full-scale test ng pyramid as power plant. Siguro maraming interes at malalaking kumpanya na hindi papayag o walang gana na subukan ang teknolohiya dahil katulad ng nangyari kay Tesla, maaari nilang makita ito bilang banta sa kanilang negosyo. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan ninyo itong usapan tungkol sa pyramid, kay Nikola Tesla at sa teoryang wireless power, huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito. Hanggang sa muli!